Hello mga friendship, magandang umaga. Happy Monday everyone. At kahapon nga ay inihatid na namin yung anak namin sa kanyang dorm. Late na nga kami nung nakaalis dito sa bahay, kaya hapon na kami dumating doon. At sinamantala na rin namin ang pagkakataon na makapasyal muna bago kami maghiwa-hiwalay. Bago siya ihatid doon sa kanyang dorm. Saglit nga lang kami dito dahil magpa 5 PM na nung dumating kami dun sa papasyalan namin o sa pinasyalan namin at sulit naman ang lakad namin. At eto nga, kinabukasan ay pinili ko na lang mag-stay na lang muna dito sa bahay dahil sa medyo mabigat talaga yung pakiramdam ko. Ilang araw na kasi akong medyo iba ang pakiramdam, kaya dito na lang muna sa bahay para hindi ako sobrang mapagod pa. At para hindi na rin sobrang pagod at magawa ko yung mga iba kong mga gawain dito sa bahay. Mahirap din talaga kapag pagod ka na ay nai-stress ka pa. Bumibigay talaga ang katawan ko. Kaya minsan ay naglalaylo ako sa mga gawain ko. At least yung pagod ay kailangan mo lang ipahinga. At kapag nga nandito sa bahay ay hindi naman ibig sabihin ay wala ka na masyadong gagawin. Actually, mas busy pa nga, mas maraming pwedeng gawin. Pero pwede ka naman tumigil at mag-rest saglit. Then, continue again. May kanya-kanya naman kaming gawain dito, pero dahil syempre ina ka, ay mas marami kang responsibility. Minsan nga ay yung ginawa nila ay uulitin mo pa kapag hindi ka kontento sa nakikita mo or kapag naguguluhan ka pa. At yun nga palagi ang sinasabi ko na ayusin ang paggawa para hindi na paulit-ulit pa, sayang din ang oras. At eto nga, pine-prepare ko na yung mga gagamitin ng husband ko sa pagpasok niya. At dahil nga sa mga susunod na araw ay nasa market na uli ako, kaya ina-anticipate ko na yung mga iba pang pwedeng gawin. Dahil kapag busy ako dun sa market or pagod na ako dun, ay konti na lang yung nagagawa ko dito sa bahay. Kaya once na nandito ako sa bahay, ay yung mga pwedeng gawin ko ay ginagawa ko na hanggat kaya. Para kung maging busy man ako sa ibang bagay, ay at least nagawa ko na yung ibang mga dapat gawin. Kahit konti na lang yung magawa ko dito sa bahay. Kailangan din talaga natin ng proper time management para makaiwas na rin sa mga tambak na gawain. Kasi minsan nakakalimutan natin, papeti-peti tayo, pa-relax-relax, tapos marami rin pala tayong dapat tapusin na gawain. Kumbaga, dapat lahat ay umaandar, hindi pwedeng yan lang or ito lang. Yung mga pwedeng gawin ay gawin na o simulan na. Mas maigi na din yung maagap sa gawain. At marami pa nga ako naka-schedule ngayon gawin. Bukod sa liguan ng mga pets ay bala ko na rin dalhin sa vet para sa kanilang vaccine. Para sa kanilang deworming. Every 3 months kasi yun. Marami talagang pwedeng gawin at hindi natatapos ang mga gawaing bahay. Maliit man, magaan, or mabigat na gawain, lahat yan ay nakakaubos ng oras natin. Pero mas maigi na rin yung ganyan na may nangyari sa oras natin kesa masayang lang. Mas maganda sa pakiramdam yung may naayos ka o marami kang naasikaso. Kesa magpahiga-higa lang tayo na walang nangyayari or makipagmarites. At heto nga, sinimulan ko na rin gawin itong pinaka-hate kong gawain. Pero no choice, kailangan kong gawin. Hindi ko talaga hilig itong mamlansya, pero minsan ay kailangan mong gawin. At lalo na kung mainit ang panahon, ay ito pa yung iyong gagawin. Hindi man ganun kapulido ang pagkagawa ko nito, ay at least nabawasan naman yung gusot. At tinapos ko na nga yung 3 set nito kasama na yung kanyang katernong pantalon.
para nakaredy na ang kanyang mga susuotin. Alang-alang sa mahal mong asawa. At kung napapansin nyo nga pala itong suot kong damit, ayan yung isa ko sa mga paboritong pangbahay. Preskong-presko kasi ang tela niyan. At pati yung kanyang design. Actually, dalawa yung ganyan ko. Magkapareho ng tela at design. Magkaiba lang ng kulay. Kung tutuusin ay pwede ko na yan i-let go. Kasi natuluan na ng bleach kaya parang may mancha na. Dahil sa komportable siyang isuot ay palagi ko pa rin siyang isinusuot. Ang pahinga lang niyan ay kapag nasa marumi siyang damit. Pero once na nalabhan na siya at natuyo, ayan na naman ang next kong isusuot. Halos araw-araw ayan ang salitan dun sa isang ganyan din na damit. Ganon din ba kay mga friendship? Meron din ba kayong ganyan damit na halos patapon na, kupas na, sira na, ay yun at yun pa rin ang pinipili nyong isuot? Parang paborito nyong pangbahay? Madalas akong ganyan mga friendship, kahit nung dalaga pa ako, pag may paborito akong damit, ay yun at yun pa rin ang sinusuot ko. Lalo na kung komportable at fresh kong gamitin. That's all mga friendship. Thank you for watching. Bye!